Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga issue. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola, karambola. Magandang umaga ang Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Wednesday, September 25, 2024. Ako si Conrad Banal. Sama natin dito, Joel Laksamana. Good morning, pare. Morning. Maya-maya, nandiyan na si pare Jonat. Papanood at mapapakinggan ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA Afford the Box. Yan. Good morning. Good morning. Padre, pinag-uusapan Meron natin. ka- May birthday ba? May birthday? May babating ka ba? Anong pag-uusapan natin? Hindi, pinag-uusapan natin yung bigas kahapon eh. Hanggang ngayon, yan ang... Force majeure pala to eh. Anong force Sabi majeure? ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel. Francisco Chu. Francisco Chu Laurel. Junior. Huwag mo kalimutan yung junior. Tuloy ako. Yung shipping at delivery ng imported Force majeure. due to weather disturbances. Naku po. Include the recent typhoon. Sakala ko ba sabi mo Eh, merong gumagalaw para yan dun. ano ba? Hindi. Ano yan? Mamaya pag-usapan natin. Sige. Okay. Kasi kahapon, pare, Okay. nagpa-meeting ang presidente. President Ferdinand Marcos Jr. Kilala rin niya sa BBM. BBM, President BBM. Meeting. Nagpa-sectoral meeting sa Malacanang. At ang kanilang pinag-usapan po, ang inflation outlook at saka yung mga strategies kung ano mga gagawin ng gobyerno to manage the inflation. Tinignan ko lahat ng announcement after the meeting. Hinahanap ko kung merong gagawin para tumaas ang production natin ng food items. Ba, nakita ko, nagulat ako. Teka ha. Halos, ilan ba yung measures? Halos wala. Walang measures on local production. Akala ko Ang pinagmitingan po nila, parang mapaganda ang importation. So ngayon this week daw, ang presidente pipirmahan na yung batas na palalakasin
Yung ano daw, yung sa smuggling, anti-smuggling. Okay. Anti-smuggling po ang pipirmahan ngayon ng presidente. Anti-agri-economic. Well, nakatutok pa rin sa importation yan, syempre. Oo. Tapos, ang announcement naman ng agriculture, ano daw, iniisip nilang magkaroon ng cooperation with BOC. Pag-usapan nila ng BOC Importation at pa saka ng PPA. Ibig sabihin, hindi kayo nag-uusap? Hindi kayo nag-uusap? Ngayon, balak nyo palang kausapin yung customs, magkakaroon kayo ng monitoring system or Matraffic mahirap puntahan yung opisina sa... hindi ba dapat automatic nag-uusap kayo tungkol sa import? Kailangan nyo po bang Pero nagulat ako yung sinabi mo, So- walang pinag-usapan tungkol sa production. Wala. That, in the backdrop nung... Babaguhin speech daw ni- ng DA ang mga patakaran nila sa import rules. Kasi yung speech ni Secretary Chu Laurel sa Manila Overseas Press Club last week, tungkol sa production tungkol sa pag-modernize ng Pangarap. agriculture, cold chain, pag-aayos, irrigation, Yun ang sabi niya? Oo. Bakit ngayon? Bakit Kaya nagugulat ako. ang BOC naman daw, gusto nila taasan ang singil at iksian na ang claim period. Ngayon, nasa 30 days So in other words, Claim period ng shipment ng bigas. yung Sa claim. pier. Oo. Paiksian na. Mamaya po, himayin natin yan. Okay. Kasi makikita mo rito, pansinin nyo yung bilis ng kamay. Oo. Sleight of hand. Sleight of hand. Sleight of hand. Kumbaga magic. Ayan, Okay. ayan. Pagkatapos ng meeting, ang PCO, ang sabi nila, bumaba na raw by 7 pesos per kilo as of mid-September. Ang presyo ng bigas. Okay. Yan ang announcement po ng Philippine Communications Office. PCO. By mid-September, bumaba na raw by 7 pesos. Compared to what price? Nung peak, so ngayon 7 pesos, so ibig sabihin less than 50 na. Aba, edi tignan nyo po sa palengke. Kung totoo yan sinasabi ng PCAO. Ito pala yung sleight of hands noon, pare. Sumapaliwanag ko. Sige. Yun daw pagbabang 15 pesos per kilo, yun yung landed cost ng imported rice. Okay. Bumaba na by 7 pesos per kilo. Hindi yung presyo sa palengke. Hindi pa nakakarating sa merkado yan. Ika nga, sabi mo. Sinasabi ko naman sa iyo, Padre, hindi yung imported rice ang makakapagpababa ng presyo ng bigas dahil ilang porsyento lang nung imported. Yung ating kinakain. Kain. Yung bulto ng ating konsumo ng bigas. So, Okay. ilang percentage lang yan kung tutusin mo. Baka a little more than 10%. Asus, kaliit nga. Oo. Sa 20 million tons a year, nasa more or less 3 million ang ating importation. 17 million At ang local production. So, paano mo sasabihin yung... nakaangkla, yung bababa yung presyo kapag in-increase natin. Siyempre, nandun sa local. Yung imported po, yun yung announcement ng PCO, bumaba na daw yung landed cost ng imported rice by 7 pesos per kilo. Teka muna, hindi kaya ito yung class A, class, di ba may category? Whatever class. It doesn't matter. It doesn't matter. Sabi niya, 7 pesos per kilo. Okay? Ang pinag-uusapan po rito, magkano yung ginagastos ng mga consumer, hindi yung landed cost. Sana kung makakabili kami sa pier ng landed cost, okay yan. Hindi Babiyahe ka pa doon? Yun na nga. Mabibili ka ng bigas. Dapat sa palengke kami bumili. Parking na parking pala. Oo, PCO, yun na sabihin nyo, magkano na ngayon ang presyo ng bigas sa palengke. Tapos, mukhang report nila sa presidente, bumaba na raw ang presyo ng bigas. At ang sinasabi ngayon ng presidente, magtutuloy-tuloy na yan pagbaba ng presyo. Good morning, pare. Good morning, sir. Good morning. Bigas sa inyo. Good morning. Bumaba na daw. by Bumaba 7 na ang pesos presyo ng per bigas. kilo. Bumaba na. Bibili Sabi ako sa pier. Ay,
Yun na nga. May tindahan ba sa pier? Baka biglang magkaroon ng kadiwa ron. Maya-maya, dumugin sila dun sa may gate ng pier, Pambihira eh. ng mga tao ron. Sako-sako doon, ha? Marami doon. Malaki. Pwede tayo bumili ng sako-sako doon kung mayroon kayong Oo, ang sabi po ng PCO, dahil daw yan sa Executive Order number 62. Yan nga ang pinagdidiskitahan ngayon ng rice sector. Yang Executive Order 62, dahil sa order na yan, bumaba ang buying price ng palay, ang farm gate, by 5 pesos to 7 pesos per kilo. Okay? Ngayon, kung totoo yung sinasabi ng PCO na bumaba ng presyo ng bigas at tuloy-tuloy na yan, hindi sila naniniwala sa statistics ng PSA. Dahil ayon po sa PSA, ang statistics nila, tumataas pa rin ang presyo ng bigas, although hindi na gano'ng kalakas ang pagtaas. Okay? So, bilis ng kamay, sleight of the hand, siya mga ganyan salita ng minamahal nating Presidential Communications Office. Hindi nagtutugma. Ganon ba sinasabi natin? Hindi nagtutugma. Yung sinasabi ng PCO at saka yung sinasabi ng statistics ng PSA, bumaba na raw. Ba't di sila pumunta sa merkado para makita nila kung talagang bumaba o hindi? Di ba Huwag pumunta sa na kadiwa nga lang, si DTI Secretary? Secretary Roque. Hindi Rocky ba yung... Roque. Parang chaleco style lang. Red. Pero hindi chaleco pala, parang Ano lang, pinatong yung t-shirt ng Yes. DTI, pero sleeveless. sleeveless. Yes. Meron palang ganun t-shirt ng DTI. Maganda. Sleeveless. Maganda ba yan? Maganda. Namasyal sila, nagpunta daw sa Farmers farmers. market. Aba, kahit anong palengke, ang puntahan nyo, hindi naman bababa yung presyo ng bigas dahil nagpunta kayo doon. Hindi magkakalayo. Hindi po yun. Binibilang ko nga parin John at ilan yung measures to increase production. Nakita ko more or less wala eh. Wala. Okay. Ano po ang sinasabi ngayon? Ang sinasabi ng Department of Agriculture, gusto na raw po nilang palitan ng import rules. Bakit? Kasi para maiwasan daw yung overstaying sa mga port ng imported na bigas. Anong gagawin nila? May mga additional requirement daw ng import permits. Ba? Hanggang ngayon ba kumuha pa ng import permit? Yes. Sa bigas? Kala ko ba rice tarification? Yeah, rice tariffication pero you still have to get import permit para malaman kung ilan ang... Hindi pa nawala yung kitaan dito. Para daw po hindi nabibinbin sa mga ports yung mga imported na bigas. Overstaying ang tawag nila. Overstaying. Agricultural products. Yan. So, ito sinisisi ni Secretary Chu Laurel. Yang 20 million kilos. Ano lang yun? Almusal lang natin yun. 888 shipping vans yan. So? Hindi, may mga numero, pare. Maganda yung... You May handle out statistics, those statistics. Kailangan ng PCO yan, PCO. At ang sabi, ano yung sinasabi mo kanina? Force majeure. Force majeure. Force Dahil majeure. sa typhoons yan. Wala tayong magagawa dyan. Weather Acts of God. disturbances. Oo. Now that's Alam mo, really mabigat yun. Kaya daw po na-delay dahil sa storms. Alam mo, nagpapabigat dito later, pag as we go along, yung yung pagbaba ng presyo ng palay, baka biglang hindi na magtatanim. 5 to 7. Lugi ang farmers. 85 to 90% ng Yun ay ating tubo nila, pare. ng ating rice supply local Yun Hindi na. naman Hindi naman imported eh. Totoo. Oh. Ang galing nun. Gandang point dyan. Eh, Kinakakabahan tayo ngayon. Kakabahan tayo ngayon dyan. Oh. Hindi ba? Lalong lalala ang sitwasyon. Pag ganyan Pag hindi pag hindi po nagtanim yan. Sabi po ni kailangan daw ng closer cooperation with BOC at PPA. So
Hindi kayo nagko-cooperate? Hindi, nag-uusap ba itong mga to kaya? Hindi. Baka nagkikindatan lang itong mga ito. Hindi kaya- nagkakaintindihan eh. Kailangan pa nila na ngayon na mag-devise ng paraan para magkaroon ng cooperation between and among PPA, BOC, and agriculture. Alam niyo po, tawag-tawag lang yan eh. oo. Kalokohan niya mga pinagsasasabi na yan na kailangan na mag-usap sila para magkaroon ng... Yung ang si pareho kayo nasa gobyerno, hindi kayo magtawagan. Ano ba? yung bang kung si presidente, gagawin pa niyo si presidente prop ninyo. Di ba? Hindi, dapat Nagpa-meeting ang presidente, dapat si presidente, kasi nga parang pumuputok itong balitan to. dapat si presidente iba na ginagawa ngayon eh. Hindi yung nagpapamiting para kayo mag-usap. Kasi daw matutulungan yung DA pag nag-usap sila ng customs at saka ng PPA. Matutulungan yung DA mag-monitor ng price at artificial shortage. By the way, yung sinabi mo, meeting between and among. Pare, mas mabigat yung may among na talaga. Among lahat kayo. Among na kayo. Hindi, unang-una- between, Hindi naman mag-uusap tayo. Among, lalapit ko na yung Sa sigla ko. ginawa ng Diyos, Mag-aamong na tayo. sa umaga, pwede kayo mag-conference call agad eh. May Zoom na. Anak ng toko na mga kailangan pa bang Sa internet, baka sumasabit yung... Ha? Yung messaging. Kailangan daw ng tweaking. Kailangan daw ng closer monitoring. Diyan tayo na yan. At optimistic na ang presidente. Matakot ka na pag nag-tweet. Ang nag-announce kasi ang PCO, optimistic daw ang presidente na bababa ang presyo ng bigas. Bababa pa. Ibig sabihin, bumaba na. Hindi pa ho bumaba, sabi ng PSA. Tumataas pa rin, although hindi na ganun kalakas. Tinignan ko yung mga presyo kasi. Pinakamura na yung mahigit 50 pesos per kilo. Yun yung wala nang kakwenta-kwenta. Dati nasa 30 plus lang yun. Ganun kalaking difference. Yung mga special rice, 70 pesos. Oo. Mga ganyan. So, ang laking problema nito na hindi natin, parang ang ating solusyon lahat tungkol sa importation. Ito pa, pipirma na raw this week, sabi ito naman galing sa Senado, mukhang ang tendency rin na Senado, towards importation. Paggalingin natin ang ating importasyon. Yun din nasabi kasi ni Balisakan. The processes. We have to learn maging efficient Sa processes. ang importation. Ayan. Hindi production. Pipirmahan na raw this week, sabi ni Francis Escudero, Senate President, yung batas para yung smuggling, anti-smuggling. Importation na naman. Ano ba? Ang pangalan daw ng batas, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Doon nakatutok, ano? Bukas daw po pipirmahan. Ang ibig sabihin niyan, pag ikaw ay nag-smuggle, economic sabotage na yon. Ayan, good luck sa inyo, makahuli kayo na. Kayo PCO, may trabaho kayo mamaya, Kailangan ano nyo yan, i-tweak nyo yung messaging na yan para maganda press release bukas. Yung signing, yung anti-sabotage. Para to put the fear of God into such smugglers. Di lalo lalaki ang mga lagayan. Hindi ba? Put the fear of Meron God. naman batas Meron naman batas. Ang gagawin lang nila, palalakasin, patataasin yung kaso mo. Oo, yung hype. Gagawing sabotage. Therefore, mas malaki ilalagay ko para hindi ako makasuhan. Sabotage na. Para pag hinuli ka ng pulis, nako, yung swerving, ayon sa batas, ano yan Yung 2,000. Medyo, uy, 2,000 na. Sir naman. Ang illegal parking. Oo, yung ganon. Mamura-mura. Ikokotan ka. Kinakabahan ka nung pag ginokotan ka na ng batas. Batas. Oo. 2,000 na. Ginawa mo lang, sabotage. 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 Patay Sabotage. Paano kaya ito, pare? Anong
sana nga matuloy yung tie-up. Magkakaroon daw sila ng tie-up DA, PPA, BOC. Cast of thousands. Good yan. Ha? Yung kumbaga sa pelikula, parang Cecil B. DeMille. Para raw Sabi po sila- maiwasan ng artificial shortage. Yan. Hindi local. Official shortage, sabi mo nga ilang percent lang yan, di ba? Ng total, consumption ng bigas. rice consumption natin. Ito ang sitwasyon natin. Okay. Lip service ang nangyayari sa agriculture. Bakit ko nasabi yan? Panlaban. Ang lip service. Ang panlaban natin Aray sa ko, ang sakit ko na. Dada. problema. Dada. Samantalang sa MOPC speech ni Secretary, binanggit niya yung modernization of agriculture. Yan ang thrust ng DA. Hindi, tulog ba siya noon? Nananaginip? O ano? Hindi. Gising ha? Ni-interview siya ni Tony Lopez, yun ang sinabi niya. Ganito ba ang sitwasyon? Ang hinihingi, para sa akin kulang pa yon 500 billion na budget ng Department of Agriculture. Sa dami ng kailangan gawin, grabe po masyado modern na ngayon ang rice farming elsewhere in the world. Dito sa atin, nandun pa rin tayo, yung The same old practices. magmulat, siguro, nung tinayo yung Banawe, yung Banawe rice terraces, Napaka-ancient. the same process pa rin ang ginagamit natin. Stone Age pa. Hindi naman. Hindi naman. Sobrang modern na sa ibang bayan. Kailangan natin talaga. Ang laki ng ating nakalaan na area ng ating agricultural lands sa production ng bigas. And yet, 3 tons ang average, 3 tons per hectare. Doon nga sa Bicol, meron yung sinasabi natin, 11 tons per hectare, 12 tons per hectare, ginakaya. Ito po yung nangyari. So sabi ng DA, para makaangat-angat tayo sa production, kailangan natin 500 billion. Anong ginawa ng Department of Budget and Management? Hindi, 200 billion ka na lang. Okay? Yun po, hindi pwedeng dagdagan ng Kongreso. Diba? Ganun yan, pare. Diba? Kung ano yung nirekomenda ng Department of Budget na 200 billion, hindi, pwede mong bawasan yun, pwedeng dagdagan. Basta you do not go above yung 6.3 trillion. Pwede ka Pwede kang mag-allocate. Hindi ka pwede magdagdag. Pwede kang mag-reallocate. From DA to ganito, from ganito. So, Kasi daw po, ang budget ng agriculture this year, 167 lang. So, ginawan 200. Ang plano na yung diniscuss ni Secretary Chu Laurel, ang gusto niya mangyari, 500 billion yung budget. Kung talaga seryoso tayo sa food production, dapat mag-sacrifice tayo sa iba. Flood control, bawasan natin ng konti. Ay. Hindi, Intelligent, ha? Flood Pwede? control. Hindi pwede? Kailangan yan. Importante. ang dapat kasi na, ito naman gusto lang natin makita kung ano yung plano. Para Sa 500 billion. billion. Kasi That's fair. ang sinasabi ng mga nasa budget, bakit hindi naman tayo government is not obliged to do the planting. Ang gagawin ng gobyerno is to create this environment para maayos yung pag-ano. Ibig sabihin, pagtahi-tahiin mo yung... Ayun. Hindi ikaw kailangan mag-invest. Hindi ikaw ang kailangan mag-workout. The private sector, dalhin mo sila. Bakit hindi natin nadadala... Programa lang yan. Yes. Bakit hindi natin nadadala ang private sector? Yung private sector supposed to be 25% of their loanable funds, 20 to 25%, it should go to agriculture and agrarian reform. Bakit hindi natin Hindi natin nadadala yun, yung 25% yun. Hindi magamit. Ba't hindi natin magamit? Nagbabayad lang yung private sector na yan ng 8 billion pesos, 8 to 9 billion pesos ng penalty, hindi nila ginagamit yung loanable funds na yun. Yun nga, pwedeng trabahuhin yun, pare. Yun nga, yun ang ibig sabihin. Kasi yung pera, Yung penalty, magandang bayaran na lang yun. Hindi, yung nga ibig sabihin ng budget, 176 kayo last year. Ngayon 200 something kayo. Kasi nakikita namin na hindi naman kayo dapat ang production.
Hindi naman kayo dapat ang magtanim. Hindi na kayo dapat magtanim. Programa lang how to Oo. encourage How- people Yes, to... ganon. Ayan. Yung mga Maganda yung punto mo, pare. yung mga ginagawa ni Presidente na nagbibigay ng seeds, etc., okay yon. Pero that's only for to stimulate the program. Hindi buong rice production, pwede sagutin yung seeds. Iaasa mo sa gobyerno, hindi. Yun ang ibig sabihin yan. Oo. So, ngayon, Maganda yun. meron kang... Pero pare, paano yung mga pagbibigay ng mga machine? Yun na nga. Modern. Yun na nga. Ang ibig, yun, ano lang yun. Hindi mo naman siguro kailangan yung 300 billion doon. Ang kagaya niyan, yung bang, we go back to our earlier, sinasabi natin, yung bang Bicol na yon, yung farmer, 11 hectares. 11 tons per hectare. 11 tons per hectare. Okay, showcase siya na. Showcase. Anong naibigay nyo sa kanya? And his own ba ito o nagbigay kayo? Walang binigay. Yung pala eh. Bakit ito nakagawa? Paano niya nagawa yun? Paano niya nagawa yun? Hindi naman kayo nagbigay ng seeds, hindi naman kayo nagbigay ng fertilizer, hindi naman kayo nagbigay ng irrigation water, hindi naman kayo nagbigay ng subsidy, hindi naman kayo nagbigay ng equipment. Bakit niya nagawa yung 11 hectares? Technique. Yun na nga. Yan ang ibig sabihin niya. So, ibig sabihin, nagpursige siya. O paano nga gagawin na yung mga farmers natin and yung other... How will you replicate that sa Yes. iba pang mga At lugar? saka pag magpursige sila, bakit siya nagpupursige? Kasi kumikita siya. Kikita. Yan. Paano kikita kung gano'n ang importation? Para bang lay the Ang environment. ating policy, Iyon na nga. heavy on importation. Parang lay the environment Yes. para ganahan yung tao at ma-inspira ang tao magtanim. Ito ang tanong. By the way, hindi pa po sumasagot si Secretary Balisacan tungkol dito sa issue ng Executive Order 62. He is being challenged. Paliwanag mo bakit hindi bumababa. Bumababa. Hanggang ngayon po, tahimik. Ang isinusubo ang presidente ng PCO. Yes. Ang PCO, kinokot ng presidente, sabi daw ng presidente, tuloy-tuloy nang bababa ang presyo ng bigas. Ha? Bumaba na ba? At tuloy-tuloy na daw? Karambola, Aliw, Channel 23, DWIZ 882, 8:30 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Good morning. Good morning. Wednesday, September 25, 2024. Batiin daw natin, may nakikinig doon sa East Coast. Sa East Coast. Rhode Island ata to, if I'm not mistaken. Uy, Patahi. alam ko yan, pare. Rhode Island. Dyan. Hi, darling. Masarap pagkain dyan, bro. Hi, darling. Listening to you, batiin mo kami. Wow. Sino kaya yun? Sino kaya yan? Mukhang masarap ang pagkain dyan sa Rhode Island eh. Georgie yan? Tan, Rosanne Tan. Yan. Yan. Kasama nila si Carol Moril at Good si morning. Chiki Tensuan. Good morning. Good evening ngayon doon. Good evening. Ang sarap nga. Mukhang Iniigit pa tayo. May pa-wine-wine pa dito eh. Palagay Kung ko. nasa ano yan? Providence, Rhode Island kayo, masarap ang Italian food dyan. Uy. Ganon, Providence. Kasi ano yan eh, Saan ka ba nag-aral? brown. Pare. Ano yan? Dyan. Seafood, masarap dyan. Masarap din. Masarap ang seafood Ang dyan. buong East Coast. Ang buong East Coast, masarap. Maski hanggang Florida, masarap. Radyo. Okay? Hi there. Hi. Ma'am Georgie. Masarap niyong manginggit. Oo. Malamig sa ba ngayon totoo dyan? lang. Palamig. Malamig na. Palamig na ngayon. Well, hindi. September, Mahaba pa October, din fall. ang araw, September. Pero pag nasa Rhode Island ka at nasa by the sea, restaurants by the sea, Medyo sarap. mag-jacket-jacket ka na konti. Sweater weather. Oo. Hindi pala, ano to, tawag nito? Pernela. Yan. Pwede. Maganda. Pero masarap. Italian food, seafood, sarap niyan. Sabi po ng PCO, yun daw presyo ng bigas is consistent with the expectations of the government. Sabi ng PCO. Dapat ata tumahimik na lang yung PCO dito. They are, pare, pag PCO ka, you're supposed to manage the news. Pare. And you will say it's consistent. Nahihirapan ng taong Nababayaan bayan. lang. Hindi Ibig sabihin ng ginagawa PCO, okay lang yan. Kasi yan ang aming expectations. Mahirapan kayo sa presyo ngayon. Sobrang Hindi. Ano yung ibig sabihin nun?
Ang taas ng presyo ng bigas. Sayang lang ang pagbabarong ni Elmer Messina, pare, pag ganyan lang ang ano mo. Statement. Ay, Elmer, yung statement mo, pare, kailangan. At there is reason to believe daw na bababa ng husto ang presyo ng bigas. Ulitin ko, hindi pa po bumababa, boss. Okay? Mataas pa rin po. 50 plus pa rin. Bumaba na raw, dire-diretso na. By January daw, by 7 pesos. So yung 56 magiging 49. Yun. Ganun ba yun? Maayos yun, 56 to 49. Hindi. Galing, yun nga mahal noon. Pinakamahal na binibili ko. 44. Bago nangyari itong krisis na to sa bigas. 44 pesos. Magandang ano yun, yung 44. Maganda na yun. Maganda yun. Noon. No. Okay. A suggestion ko nga ganito paring Conrad, paring Joel. Yung almost all of the registered importations of rice, nandito na yun. Itong mga sinasabi nilang 20 million kilos, etc. na yan, Laki, ano na yan? Mga tira-tira na yan. Nandito na lahat ngayon. So, gagawin daw po ng Bureau of Customs, tataasan nila ang bayad sa ports. Yung mga higher fees daw. Yun ang solusyon nyo? Yun ang solusyon nyo, higher fees? Di lalo tumaas ang mga presyo. Yun ang solusyon nila para daw yung mga nagsiship na yan ng bigas, ilabas agad. Hindi nila gagawin bodega ang pier. Ayan, yan daw. Kasi daw, naiipon sa pier. Sabi ni BOC Assistant Commissioner, Maronilla, higher fees, kailangan daw po, at iiksihan na yung 30 days. Ang pinakamaganda niyan, oras na, ito lang, suggestion lang naman ito, para lang pang gulat. Total, pipirmahan na, sabi nyo, yung agricultural smuggling, whatever it is, Okay. hoarding na law. Economic sabotage. Economic sabotage. Ito na ngayon yan. Nakalagay ba doon sa economic sabotage na, na law na yan, na pag bininbin mo yung iyong in-import, hindi mo pinalabas, at ikaw naghihintay lang para sakalin mo ang Para yung presyo supply. Para ma-advantage mo. kasama ba yun? Kasi kung kasama yun, pasyalan nyo na lahat yung mga warehouses na yan. Yeah. Marami kang makikitang ganun. Hindi, para Oo. in other words, you flood the market with the imported pala. O kaya yung mga nakuha nyo na binabili nyo dito sa local na binababa nyo yung presyo. Meron akong hindi gusto dito sa mga balitan to Kumbaga po, ang assumption ng balita, ang makakapagsalba sa atin ay ang imported rice. Kaya yung Executive Order number 62. Ang pinagdidiskitahan. Which is a lot of bull. Sinasabi ko nga sa inyo, mahigit halos 10% lang ng ating kinakain. Imported. At yun lang dahil sa malakas ang ating wastage. Sa tutuusin lang, yung ating harvest dito, kaya tayong pakainin Kanya lang 20% nun, Waste. nawawala. Either leakages, whatever, habang nagda-drying sa kalsada, nawawala yung palay. The processes hindi... Yan po 20% na yan, very generous estimate na yon. Ang sinasabi nila, umaabot yan hanggang 30% ng ating harvest, nawawala. Kinakain ng daga or whatever, nando sa bodega. Napakakulang ng ating mga technique, Yung sistema. So therefore, we need to import. So halos mahigit 10% ng ating kinakain, i-import natin. And yet, yung 10% na yun, doon tayo umaasa para maayos ang presyo ng bigas. Yan ang medyo... Hindi ho ba malaking kalokohan yun? Mukhang dysfunctional yun. Oo. At yung Executive Order 62, dyan nakataya lahat ng balls lahat ng marbles ni Balisacan para maibaba ang presyo ng bigas.
doon sa 10% na ini-import para kainin natin. Yun ang hindi ho namin matanggap dito sa Karambole. Napakalayo. Di ba, at one point in time, nakausap natin, hindi lang si Sendong Sendong So, kundi si Joji. Joji ko. Yung presidente ng... Rice Millers. Rice Miller. Ang sabi niya, yung guys sabi ni Paring Conrad, kung ayusin ba natin yung ating milling situation, kasi na yung drying. Ang laki nawawala dyan. Sabi, yan. Malaking bagay yun. Totoo yun Kasi yung milling, hindi lang naman yung pupunta sa rice mill, hindi. Dadali mo nga yung palay mo dun Okay. Mag-uumpisa ka sa paggagapas. Dadali mo dito. Patutuyuin. Ang daming proseso nun. Kung yung ba naman, inayos mo na. Dali mo sa milling, ayos ka. Hindi pa natin pinag-uusapan yung hybrid. Hindi, wala pa yan. Kasi po napakalaki ng mga areas na devoted to rice production sa atin. At alam natin At kung hindi saan natin yun. na ma-maximize yun. Alam natin kung nasaan yun. Oo. 3 tons per hectare ang ating average. Sa ibang bayan po, sa east, 7, 8. Doble. Sa Bicol nga, 11. Meron nga tumira sa Bicol, 11. Yun sobrang extraordinary. Oo. Sabihin mo na lang mag-double. Wag nang... 6 lang, 6. Masyadong ginalingan. Ginalingan ng pagsasama. gusto, nung Pero still, if you can replicate that in other regions, at least yun, yung identified key areas. Sinabi na natin ayos yun. na tayo. Rice exporter na tayo. Baka yung ibang areas for rice, ma-convert na to corn Or other agriculture. or other vegetables. Yan, mga ganun. Hindi na tayo mag-import ng vegetables. But that entails a lot of hard work. At the same Hard time, work? yung influential sector na yon na Bukod sa hard work, I importation. think it's just right thinking. I don't know. Pare naman. Dito sa Pilipinas, Masyado kasing hard work. importation. Bakit kaya masyado sa importation ng bias ng policy? Ayan naman tinanong mo. Kasi malakas ang lobby. Malakas ang ng importers. influensya ng mga Diyan ang nag-i-import. gagaling yan. Lakas nila. Lakas. Executive Order 62, bigas ang pinag-uusapan. Akalain mo na isingit pa yung baboy. O sige, kayo rin baboy. Mababa na rin ang Sinamar. tariff nyo. Oo. Ito ang Yung suggestion. imported pork. Ikaw, Leonie Montemayor, Sendong So, Danny Fausto, mag-Amerikana kasi kayo. Hindi kayo nakapapakinggan. Para mag-lobby kayo. Oo, naka-chinelas kayo Ayan. Ano kayo? Huwag kayong Nakatampipi. Nakatapipi kayo kung naka-Amerikana ba kayo? Ano ba yan? So appearances, Pakinggan din kayo ng so appearances make a difference. A lot of difference. Hindi ka naman kailangan mag-Hermes bag o mga kung ano-ano. Guys. Iba yan. Iba yun. Iba yung Hermes bag, mga Prada, iba. Uy, grabe yung usapan dyan yung bang... Yung pag ganon. Hindi alam, pati si Pastor tinitira rin. Malalaki ba yung bakil ng sinturon ni Pastor? Bakit? Ano ba yung bakal niya? H daw. Ha? Yung H. Ano ba yung H? Basta mga GG. H? Oh. Hermes. Hermes pala yun. H. Oo. Okay. Yung magkabilang G na gayon, Gucci yun. Alam mo, hindi pa pwede sa atin yun, yung ganung bakil. Kasi sasabit sa tiyan. Hindi, kailangan fit ka nun Kailan fit na fit ka. Anyway. Ayun. Okay, eto, nagtataka ako rito. Sinasabit itong si Benjamin Acorda Jr. Uy! Former PNP chief. Nasa aming straight yun, nakita Yes. po. Straight yan. Sa kanyang term. Ay, pinaka-straight. Straight yan. Higpit yan. Mas straight pa yan kesa sa straight line. Oo. Mahilig. Siya daw yung former chief na may link sa Pogo. Pero yung Napakatanga ng yung picture na yan, when he was the regional director sa of Region 10, Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Tika Cagayan de Oro itong mga ito Oo. nag-business sila doon. They were in a business federation. Ibig mo sabihin, hindi mo kakausapin. Kasama daw si Tony Yang, Siyempre. si Wesley Go, Oo. at saka si Sual Mayor Kalugay. Yung selfie-selfing yan talaga. Sino nag-release niyan? Si Risa Hontiveros. Yes. Ano, meron bang ops against Apparently, there is a at nagpagamit itong si model? Yes. Bagay, dati naman nagagamit yan. Ba't yan ang pinunterian nyo? Si Acorda, no? Oo.
Dahil daw po, Lalim. dahil sa revelation na to, hindi niya dapat daw tapos na kahapon yung investigation. Ayun. Kaya, na dapat. Nagkaroon siya ngayon. dahil dyan, sa bago revelation na yan, Tuloy. baka isa pa. Parang beer. Parang beer. Isang beer. Isa pa nga. For the road, Yeah. for the road, for the highway. Ayan. Kumbaga, bitin si model. Yan, bitin siya. Bitin. Meron ba siyang gusto ikampanya? Ha? Meron ba siyang gusto ikampanya? Baka kailangan madurog itong si Acorda. May chismis kasi ito raw magiging bagong hepe. Oo, No? ng isang malaking Isang malaking government office. office. Kaya tinatarget. target. Because of his track record ng integrity. So ilalagay po siya sa isang opisina na kailangan Kailangan ng ganyan na mataas tao. ang integridad. Oo. Yan. So ngayon siya na-target. Alam mo, bro Alvin, mabuti hindi mo tinanggap talaga yung trabaho. Si Alvin ba? Si Alvin Pareño, dati si General. Siya yun, Sa Marines mo. papasok siya nun. Oo. Tapos nung nag-get together kami, sana huwag. Talaga nagdadasal yung tao. Bakit? Kasi hindi siya Ganyan ang makatanggi mangyayari sa pagka, siyempre, Pag presidente na kumausap sa'yo. Kausap sa'yo. Mabuti na lang hindi daw. Eh, Ang hirap pa lang ikaw ang maano yan, ano? isipin mo, pati yung, mabuti nga, anak ko, baka yung picture niya nung siya grade school eh. Naku, Diyos ko. Marami tayong mga ganong picture na. Mga picture na. Dito Alam na niyo una po, kayo, kung may album. mga pinag-uusapang masama yung mga tao, Oo. hindi magtapapoto yun ng gano'n. Oo. ano yan? Saksakan ng tanga. Saka, ang magpapapoto na mag-uusap sila tungkol sa Ng kalokohan. kalokohan. Wala. Naku, sobrang. It could be a social gathering, whatever, may photo. Photo. Okay, sa At saka kung bakit isang photo lang? Oo. Bigyan niyo pa kami ng Dalawa, ibang photo. meron siya isa sa Cagayan de Oro, yung luma, yung bago-bago sa Krame yata. O sa- Kagendo. So sabi Cagayan de po, Oro pareho. oo, kasi medyo may pagka yung salita ni itong si model. Alam mo na, may mga insinuation, May mga dating- innuendos, Oo. and everything. So sabi ni Tony Yang, hindi naman meeting yan eh. Dinalaw lang namin yung police chief, Chief, oo. nung city police chief. At kaya tsaka kami nagpakuha ng photo. Dito, oo. Kaya nga kumalat yan eh. Oo. Otherwise, ikakalat ba? Anak ng wedding. Di ba? Pero the way it is presented sa Senate, Oo, the way it talagang, was presented. Alam mo may kampanya may eh. kampanya eh. So, nandun pa yung kalugay. Oo. So, ibig mo sabihin, ilang minuto, ilang segundo sa isang taon. Oo. There was 1 second na kinunang kayo. Ano yun ang picture? Yun na yung basis ng taon mo. Oo. Loko rin to si Utiveros eh. Anak ng... Siya lahat na lang nagpapapicture. One of these days, pag ganyan na Kasi magiging... kaya nagkaroon ng apoy ito. Kasi itong si Raul Villanueva na Oo. Yes. Yung nagsabi dati pa, daw may dating police chief na nasa payroll daw ni Alice Go. At yan daw ang tumulong para makatakas. Ayun. At hindi siya nagsabi. Kahapon nag-apologize siya. For Oo. saying, Oo. kasi chismis lang daw yun. Oo. Uy, ngayon na yan. Bakit mo sinabi In the first place. at chismis? Kasi pinipilit siya ni Ontiveros eh. The senator must hear what she wanted to hear. Yes. So sinabi niya na lang daw yun. Ayun. Aray ko. Tapos yan na nga ngayon. Ito ngayon, ang mangyayari sa atin, hanapan ng pictures ngayon to. Oo. Pictures, video, Battle TikTok. of the photos. Battle of the photos to. Magaling yan. Mabigat. Gusto ko yan. Oh, mabigat to, mabigat to. Di ba dinadawit nila si BBM Oo. sa Pogo? Dahil Oh, may pictures. nagpakuha din ng picture si Alice Go. Alice Go. Tsaka yung uso- mga iba. Alice Go. Panahon na ngayon ng mga Photoshop at AI Hindi. Ito hindi. 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 Kasi verified daw ni model. Sige, pero still, you know, Panahon nga ngayon. Ang malupit dito, isang investigation. hindi po, ito ang malupit dito sa photo na to. Oo. Okay, masya-shock. Doon sa mga nag-aalmusal, baka masok pa kayo. Oh. Nag-uusap sila ng meeting ng masama.
Naka-full uniform si Acorda. Pare, talagang... Yun ang mahusay doon. Antikas pa nga, naka-street body pa eh. Oh. Talagang full uniform. Lahat ng medalya niya naka-display. Tapos nag-usap sila ng masama. Nag-uusap sila paano tumira sa Pogo. Pogo, yun. Yan ang Galing. pinakamaganda dyan sa photo na yan. At hindi napansin ni model yun. Hindi niya papansinin yung kampanya to eh. Kampanya. Anak ng tawag mga Basta kasama itong si Tony Yang na pinag-ano natin, ito, kasama yan. Baka, may mga photo dyan ng sigurado na ako, yung mga tiga Region 10, kasama na lahat dyan, yung mga politiko dyan na naging ni Tony Yang kasi businessman. Ay, kawawa kayo lahat. Tignan na ninyo yung mga photos nyo. Na-monitor po namin yan, PNP nung panahon ni Acorda. Oo. At yung kanya mga opisyal. Oo. Saludong-saludo dyan. Sa kanya. Okay? Oo. Eto, kinausap siya pare, nung lumabas yung mga photos, sabi niya, ang masasabi ko lang, I love my country and I love the PNP organization. Alam mo, kasi pag masyado ka maraming pinagsasasabihin, Shakespeare, the lady talks too much. Talk too much. So. Ayan, simple lang. Ayan na. Yun lang masasabi niya raw. I always fulfill my duty as a police officer. Yan. Yan lang ang sinabi niya. Tapos ang kwento. So, iimbestigahan daw ng CIDG. Di mag-imbestiga kayo. Wala kayong makikita dyan. I bet you. Tataya ko po yung, family jewels. Oo. Yung ating puhunan. Bagay din ako. Hindi ko na kaya mag... Oh. Dahil dyan sa pinagsasabi ni General Villanueva at saka itong mga photos na ipinag-ano ni Model, nagkaroon na statement yung Council of Chiefs of Police. Ano sabi? Ang chairman nito, ito, maraming pictures din ito. Sino? In chairman ng Council of Chiefs, Renato de Villa, maraming Naku! Nako. Oh, ito. Pare. Ito. Ano sabi? Ito sinasabi niya. Okay. Si General de Villa, Diyos ko. Ka-flight ko yan sa Navy. Oh. Ano sabi ni... Sabi niya. This is a sweeping accusation which maligns and brings dishonor to all of us, former chiefs who have dedicated the best years of our lives Ito naman The si service of General De Villa. Okay. of the Filipino. Hindi naiintindihan eh. Kailangan pong sabihin sa Senate hearing kung ano yung chismis. Oh, kasi yun ang Yan investigation. ang kailangan eh. Hindi po pwedeng hindi sabihin na may chismis pag may Senate hearing. Di ba naiintindihan ni General De Villa yun? The Senate exists para po makarinig tayo ng chismis. At saka mga... Yan ang kanilang reason for being. Sabi ni James Troll, Oh. Karambola, where is the outrage? Binababoy tayo ng mga Chinese na mga inchik. Ano yung ibig sabihin? Bakit daw natin itawag dito minamaliit yung Anong selfie kinalaman, picture na yan? Anong kinalaman yan sa presyo ng bigas? Pinagluloko tayo ng mga inchik na Hindi, troll nga to eh. Walang magawa eh. Sige, okay. Pero nagsalita. So, bitin daw yung hearing eh. Kailangan pa ni Senator Hontiveros Kailangan ng isa pa. Kailangan pahabain pa to. Kasi daw si Alice Go gusto niyang humingi ng executive session para sabihin niya sino yung most guilty sa Pogo. Most guilty. Sino kaya yun? Most guilty? Sasabihin niya sa executive session. Paano kung nakaupo rin doon? So, bago daw po ma-wrap up ito, magkakaroon ng executive session. Nako. Ano yan? Battle of the photos. Hindi raw siya ang mastermind. Siya daw ang biktima, Yan. sabi ni Alice. Sabi ni Alice. Pero biktima kang kumita. Masarap na maging biktima kung malaking kita mo.
Ikaw. May tawag Gusto doon. mo maging biktima na kumikita ng gano'ng kalaki? May Mahirap yung tawag biktimang wala. Wala ka. Tatiway ka. Mahirap yun. Mahirap yun. Mahirap di ba? maging May biktima tawag doon. Ano? Biktimang Biktimang kumikita. Biktimang kumikita. Ayan. In other words, accomplice. Sosyo. Oo. Sosyo. Oo. Pero meron daw most guilty. Ayun, oo. Sino kaya yun? Baka si Tony. Ayan, tingnan natin kung how. Yan daw talaga ang ano dyan eh. Maraking kinalaman. Ito po, may disbarment case daw Ayan, another, ano yan. Okay. against former presidential spokes, Harry Roque. Okay. Si Melvin Matiba. Oo. Nag-file. Dating, O cabinet member niya. dating cabinet secretary at Cabinet saka secretary. Trasco president. Bata ni ano to eh. Ni Alcusi. Medyo Mabigat ha? ah, Mabibigat na. maglalaban na lang ng credibility. Acting cabinet secretary to nung panahon ni President Duterte. At saka nag-Transco. It's been established. At humarap pa sa reporter. Ito si Matibag. Hindi ayaw niya raw magbigay ng detalye. Pero si Rocky daw, maraming social media posts. Which can be the basis for disbarment. Na-establish na fake news yung kanyang mga posts. Ayun. Bakit si Matibag ang nag-complain? Outrage. Parang ito, outrage. Naka-BBM ba ngayon to? Uso Di ko ngayon alam yan Outrage. Ang alam ko, Kung bata ni Alcusi to, si Alcusi Duterte yan. nandun doon. Siya nga nag-ano doon sa bagong mga officers ng PDP laban. Siya kasi siya pa rin yata Secretary General. Si Ganon. Secretary Cusi, yes. Pero maganda yung Audi na kotse. Mabigat. Na yung Audi? Audi na sports. Mabigat. Mabibigat. Maganda yun. Wala pong kinalaman to doon sa storya. Pero naisip ko lang, yung Audi, magandang kotse yan. Ano ba yun? Imported din, ano? Oo. Sa bagay, lahat ng kotse natin imported eh. Yun ang mamahalin na sports car ngayon, Audi. 9 o'clock ng umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.